Hi everyone, welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating broadcast ng Seven Last Word of our Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Purihin ng Diyos at sa pangatlong broadcast na po tayo sa araw na ito at ngayon ay pag-uusapan naman po natin yung Book of John chapter 19 verse 26 to 27. Ito po yung pangatlong wika ng ating Panginoon Jesucristo habang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Amen. So, mag-prepare na po tayo sa oras na ito at himukin na po natin yung mga miyembro ng ating pamilya, ating mga kaibigan. Sila po ay sumandaling umupo at makinig ng salita ng Diyos. So, napakasarap na ang buhay natin ay saturated ng Word of God. Hallelujah. Dahil lalo na sa panahon natin ngayon na ang mundo natin ay humaharap sa crisis. Puro mga negative news ang ating naririnig. Hallelujah. So, napakahalaga na tayo ay nakakapakinig ng mga positive words. So, yung positive words po, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito yung ating spiritual food. At sabi ng Romans 10 verse 17, habang tayo nakikinig ng Word of God, lalong tumitindi, lalong lumalakas ang ating pananampalataya. Sabi nga po ng Romans 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Amen? Kaya habang tayo nakikinig ng Word of God, lalong tumataas ang antas ng ating pananampalataya. Amen. So, bago tayo magsimula, tayo sumandaling yumuko at manalangin. Heavenly Father, thank you. We entrust into your hands, O Lord, ang aming pag-aaral na ito ng salita sa ikatlong wika ng aming Panginoon Kristo habang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa makapahayagan na ikatlong wikang ito, Panginoon, at patuloy kang mangungusap sa amin habang kami nakikinig ng mga salita. Purihin ko, Diyos, sa great opportunity ito, great privilege na kami ay makapakinig ng iyong mga salita, O Diyos, na ito ang pagkain ng aming spiritual life. Father, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So, ako muli yung lingkod, Pastor Charlie Nakutanan ng GCS Geo Camarin Family, ang makasama nyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, sa kabuuan ng GCS Geo Camarin Family Congregation, so welcome everyone at sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world, welcome din po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ng Diyos. So, puntahan na po natin ang ating pag-uusapan sa araw na ito sa John 19:26 to 27. Basahin po natin. Kunin na po natin mga Bible natin, mga notebook at ballpen. Okay, so sabi dito, when Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved, so standing by, so he said to his mother, woman, behold your son. 27, then he said to the disciple, behold your mother. And from that hour, that disciple took her to his own home, to his own home. Hallelujah. So, Tagalogin po natin. So, sabi po ng John, chapter, Book of John, chapter 19. Okay? Chapter 19, verse 26 to 27. So, ating pong Tagalogin, basahin po natin sa Tagalog. 19, 26 to 27. Okay, so sabi po dyan, sa Tagalog, nang makita ni Jesus ang kanyang ina, so, at ang minamahal niyang alagad, sa tabi nito, kanyang sinabi, ginang, narito ang inyong anak. Narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. So mula noon,
siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Thank you once again, Lord, sa mga salita namin pagbubulay-bulayan. Holy Spirit, thank you. We acknowledge you. We acknowledge you are my great teacher, Lord. Habang ako'y nagtuturo yung salita, Panginoon, kayo po ang patuloy na bibigay, Panginoon, ng mga kapahayagan. Marami pong salamat, Lord. Purihin ka. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. Hallelujah. So, the third word of Jesus Christ on the cross of Calvary. Amen? So, ang ikatlong wika ng ating Panginoong Hesus habang siya nakabayubay sa cross ng Kalbaryo. So, ano po yung ikatlong wikang ito? Behold your mother. Ang sabi niya, behold your son and behold your mother. Amen? So, yun po yung namutawi sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. So, yun po yung pangatlong wika ng ating Panginoong Hesus. So, in our simple introduction, as Jesus hung on the cross of Calvary, in immense physical agony and spiritual burden, so he spoke 7 times, and each word revealing profound truths. Okay? So the third word recorded in John 19:26-27 shows Jesus' heart for humanity, but specifically for his mother and the disciples he loved. Hallelujah. So sino po ba yung disciple na minamahal ni Jesus? Walang iba kundi si John the Beloved. Si John the Beloved ay kaya nga tinawag siyang John the Beloved kasi madalas siyang sumasandig sa dibdib ni Jesus. Talagang mahal na mahal niya ang Panginoon. Kaya habang nakapako siya sa krus, sa kabila ng matinding sakit at pasanin, siya ay nagsalita ng 7 salita na nagpapakita ng malalim na katotohanan. At sa 7 salitang ito ay nasa ikatlubo tayo. Yung 7 last word na ito ating pinag-uusapan. So, ikatlong salita na matatagpuan natin sa Juan 19:26-27 ay nagpapakita ng puso ni Jesus. Hallelujah. Para sa kanyang ina at sa minamahal na alagad. So, may kita natin yung puso ni Jesus. Okay? Para sa kanyang ina kasi nga, mamamatay na sa krus. Parang namaalam na siya sa kanyang ina at sa kanyang minamahal na alagad. So, itinagubili ni Jesus yung kanyang ina sa kanyang alagad na minamahal. Walang iba po kundi si John the Beloved. Amen? So, yun po yung napakagandang puso ni Jesus para sa kanyang ina. Mahal na mahal ni Jesus yung kanyang ina sa laman. Amen? So again, nais ko pong ipunawa na ang Diyos po natin si Jesus, 100% God, 100% man. As human being, mayroon po siyang ina sa laman. Sino po yun? Si Maria. Amen? Hallelujah. So, nung siya'y namamaalam na sa krus ng Kalbaryo, inahabilin niya yung kanyang ina kay John the Beloved. Amen? So, sa kabila ng paghihirap, so, ipinapakita niya ang pagmamahal, responsibilidad, at pangangalaga sa relasyon. Hallelujah. Mga aral na mahalaga para sa atin ngayon. So, yun yung makikita natin sa buhay ni Jesus. So, despite his suffering, Jesus demonstrate love. Amen? So, pinakita ni Jesus yung kanyang pagmamahal. Kanino? Sa kanyang ina. Amen? Responsibility and care for relationship. Amen? So,
ang responsibilidad, pagmamahal, responsibilidad, pangangalaga. Kaya napaka-importante po bilang mga anak na mahalin natin yung ating mga ina. Bakit? Kasi napakatindi yung mga ginawang pag-aalaga sa atin ng ating mga ina. Imagine mo, almost 9 months, dinala tayo sa sinapupunan ng ating ina. Talagang nandoon yung kanilang pag-iingat sa atin, pag-aalaga. Nung nasa tiyan pa tayo ng ating mga ina. Imagine mo yun, 9 months tayong inaalagaan sa loob ng kanilang tiyan. Daladalan yun. Amen? Kaya napaka-importante na mahalin natin yung ating mga nanay. Amen? Kaya mga anak, kung ang iyong mga nanay ay katabi nyo, so napakahalaga na mahalin natin sila. Yakapin nyo sila. Amen? Yung mga nanay natin, yakapin nyo. Arugain natin sila. Pagtanda nila, huwag natin silang pababayaan. Amen? Napakahalaga po ang papel ng ating mga ina. Amen? Huwag tayong sasagot-sagot sa kanila. Huwag natin silang aawayin. So, ngayon, kung maganda na ang buhay mo, stable job ng buhay mo, o mayroon ka ng stable job, pagka na lumabas ka, dalhan mo ng pasalubong nanay mo. Amen? So, bigyan mo siya ng kanyang mga pangailangan. Amen? So, ang mga ina natin ay dapat natin silang mahalin. Tularan natin si Jesus. Amen? Nandun yung kanyang pag-aaruga, pagmamahal. Nakabayubay na sa krus. Imagine mo, namamaalam na siya. Pero inihabilin niya yung kanyang nanay sa kanyang minamahal na alagad na si John the Beloved. Amen? Kaya napakahalaga po mga anak. Kagaya ko, isa rin po akong anak. Amen? Alam nyo, yung buhay pa ng nanay ko, talagang mahal na mahal ako noon. Yun ang katotohanan. Kaya nung mawala yun, talagang magulhul ako sa iyak. May mapalad po kayo, may nanay pa kayo. Amen? Huwag natin silang sasagot-sagutin. Huwag natin silang aawayin. At pagdating nyo, pag galing kayo sa labas, pagdating nyo, dapat nagmamano kayo sa nanay nyo. Amen? Mahalin po natin yung mga nanay natin. Kagaya ni Jesus. Nakabayubay na sa krus, pero hindi nawawala yung pagmamahal niya sa kanyang ina. Amen? Yung kanyang responsibilidad, pangangalaga, even though nakabayubay na sa krus, sinabi niya sa kanyang minamahal na alagad na, anak, narito ang iyong ina. Amen? So si John the Beloved na po ang nangalaga sa kanyang ina nung siya po ay nalagutan ng hininga, nung si Jesus po ay namatay na sa physical. So sabi ng Biblia, dinala ni John Beloved ang ina ni Jesus sa kanyang tahanan at inalagaan. Purihin ang Diyos. So yan yung mga aral na mahalaga para sa atin ngayon, mga kapatid. Hallelujah. So, despite his suffering, Jesus demonstrated love, responsibility, and care for relationship. Yung tatlong po yan, mahalaga po yan. First, love, relationship, and care. Okay, o love, responsibility, and care for relationship. Amen? So, ano yung
pinapakita rito. So, teaching us important lessons about compassion and our duties towards others. Amen. Okay, so dito po sa ika-tatlong wika ni Jesus Christ na sinabi niya, ina o anak, narito ang iyong ina. O ina, narito ang iyong anak. So, nais ko pong magbigay ng 7 mahalagang aral po dito. So, 7 key lessons from third words of Jesus Christ on the cross of Calvary. So, ano po yung 7 aral na ito? Mahalagang aral. Pangunahing aral na mahalaga na maintindihan po natin. So, unang-unang kapahayagan dito po sa ika-tatlong wika ni Jesus. So, sinabi niya, ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Number 1, Jesus' concern for his mother's well-being. Purihin ang Diyos. Imagine mo, nakabayobay na siya sa cross. Nandun pa yung concern niya. So, pag-aalala ni Jesus para sa kanyang ina. Amen? Take note, even his own suffering, Jesus look out for Mary, his mother, as human being. So his mother showing that caring for family is priority. Amen? Priority po, mga kapatid. Pangunahin ang pag-aalaga sa ating pamilya. Kahit mahirap, iniisip ni Jesus ang kapakanan ng kanyang ina na si Maria. Amen? So, dapat ganoon din po tayo. Iniisip natin ang kapakanan ng ating ina, ng ating mga magulang. Amen? Purihin ng Diyos. Take note, Jesus ensured Mary would be cared for after his death. Hallelujah. So, inalagaan niyang kalagayan ni Maria matapos siya mamatay. Amen. Yun yung habilin ni Jesus sa kanyang ina, doon sa kanyang minamahal na alagad na si John the Beloved. Amen. Purihin ng Diyos. Ayon po sa John 19:26, sabi niya, woman, behold your son. Amen. Babae, ito ang iyong anak. Purihin ng Diyos. So, yun po yung puso ni Jesus. Kahit na siya nakabayubay na sa cross, so nandun pa rin po ang kanyang pag-aalaga, concern sa kanyang nanay. Wow. Ibang klase po ang puso ni Jesus. Amen. Kaya ganoon din po tayo, mga anak. Amen. Pagtanda ng ating mga nanay, kasi wala namang forever na bata sa mundong ito. Lahat tayo tumatanda. Amen. So, huwag po nating pabayaan yung ating mga magulang. Amen. So, priority po natin yung ating pamilya. Kaya nga, sabi nga dyan, even his own suffering, Jesus look out for Mary, his mother. Amen. Showing that caring for family is a priority. Amen. So, mas priority po natin yung ating pamilya kaysa sa ating mga kaibigan, mga barkada. So, wag po nating unahin yung mga barkada natin. Amen. Na kung saan bigay tayo ng bigay sa mga barkada, pero yung nanay mo, hindi mo mabigyan. Hindi mo man lang alagaan. Nagugutom na yung magulang mo, pero mga barkada mo, bigay ka ng bigay. Pero yung mga magulang mo, hindi mo pinapansin. Hindi po ganun. Ang tunay na born again, concern po tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga magulang. Ako, tatay ko po,
90 years old na po siya. Okay? Magna 91 na. Puri ng Diyos. So, sandaling mag-message sa akin yun na wala na siyang pagkain, ay hindi po ako nag-aatubili. Napadalhan ng aking tatay sa abot ng aking makakaya para pambili ng bigas, pambili ng ulam. So, tuloy-tuloy po yun. Simula na ako'y napunta ng Manila. Okay? Actually, napunta ko rito sa Manila nung araw. Mga almost 17 years old pa lang yata ako. So, until now po, 62, magsi-63 na po ako. Walang tigil po ang aking pagsuporta sa aking mga magulang. Tuloy-tuloy po yun. Hanggang sa akin ngayon, senior citizen na. Tuloy-tuloy po yung aking pagsuporta sa aking mga magulang. Purihin ng Diyos. Ngayon, sa biyaya ng Diyos, ako po ay pinisyonado na po sa biyaya ng Panginoon. Amen. So, the moment mag-message yung tatay ko, wala nang pambili ng ulam, pambili ng pagkain. So, hindi pa ako nag-atubili. Napadalhan agad yung aking mga magulang, aking tatay. Nasa 90, going to 91 years old na po yung tatay ko. So, purihin ng Diyos. Yan po. Priority po natin yung mga magulang natin. Yan yung si Jesus. Amen. So, take note, Jesus ensured Mary would be cared for after his death. Amen. Number 2, naaral makuha natin dito sa ikatlong wika ni Jesus. So, woman, behold your son. Son, behold your mother. So, sabi niya, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. So, number 2, the formation of a new family through faith. Take note, Jesus entrust Mary to the beloved disciple, symbolizing the spiritual family formed in Christ. Amen. So, pagbuo ng bagong pamilya sa panampalataya. So, pinagkatiwala ni Jesus si Maria sa minamahal na alagad niyang si John the Beloved bilang simbolo ng spiritual na pamilya. Amen? So, as church, mayroon tayong dalawang pamilya. Our biological family. Sino po yun? Yung literal na pamilya po natin. Okay? At mayroon din po tayong spiritual family. Amen? Si John the Beloved ay spiritual family ni Jesus. So, pinagkatiwala po siya ni Jesus, ang kanyang ina, kay John the Beloved. So, believers are united as family beyond blood ties. Amen? Hallelujah. So, ang mga mananampalataya ay iisa bilang pamilya sa pananampalataya. Amen? So, we are one family. Hallelujah. Galatians 6 verse 10, so then as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Kaya nga, sa lahat ng pagkataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya't hanggat may pagkakataon, gawin natin ang mabuti sa lahat, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Amen? So, yun po yung ating spiritual family. So, wag po tayong mag-atubili na gumawa ng mabuti. Amen? O tumulong din po sa mga ating spiritual family. Amen? So, purihin ng Diyos. So, yun po yung paalala ng Panginoon. Pangalawang paalala sa atin sa ikatlong wika ni Jesus. Habang siya'y nakabayubay sa cross ng Kalbaryo. Amen? Purihin ng Diyos.
So, the importance of new family through faith. So, pahalagahan din po natin ang ating bagong pamilya. Bagong pamilya natin sa pananampalataya. Yun po yung ating spiritual family. Again, dalawa yung pamilya natin. Our biological family, yung literal na pamilya natin, and our spiritual family. So, yun po yung ating mga kasamahan sa simbahan. Amen? So, tayo po ay marunong din pong magmalasakit. Hallelujah. Okay. Pangatlo, nakapahayagan o paalaala dito sa ikatlong wika ni Jesus habang siya nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Third, the importance of responsibility in relationship. Ang kahalagahan ng responsibilidad sa relasyon. So take note, Jesus teaches us to take responsibility for the care of others. So especially those vulnerable or in need. Amen? So itinuturo ni Jesus ang katungkulan nating alagaan ng iba, lalo na ang nangangailangan. Hallelujah. So this is a model of selfless love and duty. Purihin ng Diyos. So isang halimbawa ito ng pagmamahal na walang pag-iimbot. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So yun yung tinuturo sa atin dito sa ikatlong wika na tayo ay magpahalaga. Amen. Hallelujah. So pahalagahan natin o bigyan natin ng importansya. So the importance of responsibility in relationship. Amen. So si Jesus, makikita po natin na kung saan responsible siya sa kanyang ina. Amen. Hallelujah. So pahalagahan po natin ito. Amen. Dahil napakagandang relasyon ni Jesus sa kanyang nanay. So kaya tanduon yung kanyang pagpapahalaga. Responsibilidad na sa pakipagrelasyon natin. So the importance of responsibility in relationship. Amen. Kahalagahan ng responsibilidad sa relasyon. So itinuturo ni Jesus ang tungkulin nating alagaan ng iba, lalo na ang nangangailangan. Amen. So hindi tayo selfless kagaya ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sabi nga, this is a model of selfless love and duty. So si Jesus po ang halimbawa, mga kapatid, ng pagmamahal na walang pag-iimbot. Hindi siya makasarili. So ganoon din po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Willing din po tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Hallelujah. Sa ating mga kapatiran. Amen. So responsibilidad po natin. Hallelujah. Na yung ating relationship bilang mga kapatiran, so bilang pamilya, so responsibilidad natin ito. Amen. Na na sila po ay tulungan din po natin. Lalo na po yung mga hirap o nangangailangan. Amen. Maging bukas din po ating palad. Mayroon tayong kakayanan na tumulong. So tumulong po tayo. Amen. So hindi po tayo makasarili. So yung pong aral dyan, hindi tayo makasarili. So si Jesus ang pinaka-model na hindi siya makasarili. Amen. Sabi ng 1 Timothy 5:8, anong reminder si Lord? But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith. Amen. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod sa pananampalataya. At mas masama pa kaysa isang di nananampalataya. Yun ang masaklap roon. Diba, may kakayanan ka naman. Hindi ka marunong tumulong, lalo na sa pamilya mo at mas matindi ka pang tumulong sa labas ng mga kabarkada mo. Pero pagdating sa pamilya mo ay pinagkakaitan mo ng tulong. So, sabi ron, ay mas masahol pa sa mga di sumasampalataya. Amen? Hallelujah. So, kailangan we must learn to help
matutunan nating tumulong sa ating mga mahal sa buhay. Lalo na yung kasama natin sa tahanan. Amen? Yung ating pamilya. Amen. Purihin ng Diyos. Pangatlo pang-apat na kapahayagan po rito sa ikatlong wika ni Jesus na sinabi ni Jesus sa kanyang sabi niya, ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Hallelujah. So, ano yung pang-apat na aral dito? Love expressed through action, not just words. Amen? Hallelujah. So, ang pag-ibig na pinapakita sa gawa, hindi lang sa salita. So, hindi po ganun ang pag-ibig. Kailangan mag-sacrifice tayo. Umaksyon tayo. Take note, Jesus' care is active. Tandaan natin yung tunay na pagmamahal ay kailangan may konkretong pagkilos. Amen. Hallelujah. So, ang pagmamahal ni Jesus, so hindi lang pinagsabihan, kundi inaksyonan ni Jesus ang pag-alaga kay Maria. Ano bang inaksyonan? Di ba? Sabi niya, anak, narito ang iyong ina. Okay? So, anong inaksyonan? Ang sabi ng Bible, pagkatapos sabihin ni Jesus, anak, narito ang iyong ina. Sino sinasabihan ni Jesus doon? Si John the Beloved. Amen? Pagkatapos sinabi ni Jesus yun, inaksyonan kaagad ng kanyang disipulo. Anak sa panampalataya. Anong ginawa ni John the Beloved? Yung sinabi ni Jesus ay kinatawan po ni John the Beloved. Ano sabi ng Bible? Dinala. Nung malagutan na, nang namatay na si Jesus, dinala si Maria ni John the Beloved sa kanyang tahanan. Anong ginawa ni John the Beloved? Inalagaan si Maria. Amen? So, Jesus' care is active. Amen? Hindi inactive. Active. So, He arranged for Mary's care rather than just comforting her verbally. Hallelujah. So, hindi lang pinagsabihan, kundi inaksyonan ni Jesus ang pag-aalaga kay Maria. True love requires practical steps to support others. Amen? Ang tunay na pagmamahal, mga kapatid, ay kailangang may konkretong pagkilos. Hindi lang puro salita. 1 John 3 verse 18, sabi, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Amen? So, sabi niya, mga kapatid, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan lamang ng salita. Subalit, ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Amen? So, yun po ang katotohanan, mga kapatid. Amen? So, yun po yung pang-apat na kapahayagan sa ikatlong wika ni Jesus. Sabi niya, ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Amen? So, love expressed through action, not just words. Amen? So, pag naramdaman mo yung pangailangan ng kapwa mo, amen, ng magulang mo, so, huwag kang magbingi-pingian. Aksyonan natin agad. Huwag lang puro salita, I love you daddy, I love you mommy. Pero, hindi mo naman binibigyan ng kailangan niya. Amen? Sabi nga sa inyo kanina, so, pag nag-message na po yung magulang ko, so, magpapaload na ako sa GCash. Amen? Sa abot na aking mga kaya, bibigyan ko po yung tatay ko, magulang ko, ng kanyang pambili ng bigas at ulam. Minsan nga, nag-visitation ako lumapit sa akin ang sinabi sa akin yung nagbinisita ko, pastor, walang gatas yung yung na anak ko. Sabi ko, sige, mayroon ako dito. Ito, pinakita ko sa kanya. Hati na lang tayo. Okay. So, yung puso ko talagang
Hindi pwedeng hindi magbigay eh. Hanggat, hanggat kaya. Amen. So, yun ang katotohanan. Napaka-importante. May action po tayo. Amen. Sa panahon ng pandemic, hindi pwedeng wala kang gagawin. Amen. Kailangan umaksyon tayo. Kaya napakahalaga po tayo pong mga anak ng Diyos ay hindi lang po tayo nagsasabi, I love you, I love you, I love you. Amen. Kailangan mayroon tayong action agad. Not words. So yun po yung pang-apat. Love expressed through action, not just words. Amen. Hallelujah. So yun po mga kapatid, napakahalaga po yan. Kaya nga sabi, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Huwag lang tayong magmahal sa pamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin sa tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Kaya marunong po tayong umaksyon, hindi lang puro salita. Amen. Panglimang palaala dito, sa ikatlong wika ni Jesus, ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Panglima, trusting providence in difficult circumstances. Amen. Pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng hirap. Take note, Jesus trust that His arrangement will provide for Mary's future. Amen. So teaching us to trust God's provision. So sa kabila ng paghihirap naranasan ni Jesus, may plano at pangalaga ang Diyos. Amen. So may plano siya na alagaan yung kanyang nanay sa pamagitan ng kanyang minamahal na disipulo. Amen. So pinagkatiwala ni Jesus ang kalagayan ni Maria na minamahal na alagad. Sa minamahal na alagad, nagpapakita ng pagtitiwala sa plano ng Diyos. Yun yung plano ni Jesus sa kanyang ina. Nung siya po ay bago malagutan ng hininga, mayroon siya ng kaagad concrete plan para sa kanyang nanay. So, sa kabila ng paghihirap, may plano at pangalaga ang Diyos. Amen? So even in hardship, God's plan includes care and provision. Philippians 4:19, and my God will supply every need for yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Hallelujah. At ang aking Diyos na magbibigay ng lahat ng inyong pangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kalulatian ni Kristo Jesus. So, purihin ang Panginoon. So, yun po yung panglimang kapahayagan sa ikatlong wika ni Jesus. So, trusting providence in difficult circumstances. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Magtiwala po tayo na ang Diyos ang magpo-provide ng ating pangailangan. He will never leave us nor forsake us. Kaya kapatid, kung ikaw ngayon ay ika nga dumadaan sa crisis, don't you worry. Mayroon tayong Diyos na hindi naubusan ng kayamanan. Tumawag tayo sa Kanya at ang Diyos ay gagawa ng himala. Mararanasan natin yung financial miracle ng ating Diyos. He will provide all our needs. Maraming mga channel of blessing ang ating Panginoon. Amen? Si Jesus, nakabayubay na sa krus, pero hindi siya nawala ng pag-asa as human being. Naniniwala siya na ang Diyos ay may magandang plano sa kanyang nanay. Ang kanyang nanay ay hindi hindi makaranas ng hirap. Ang Diyos ang magpo-provide ng kanyang mga pangailangan. At ang ginamit na instrument ay walang iba kundi yung kanyang minamahal na alagad na si John the Beloved. Siya po ang nag-provide ng pangailangan ni Maria sa panahong yun. Amen? Hallelujah. Ginamit po si John the Beloved ng Panginoon para ma-provide ang pangailangan ng kanyang nanay na si Maria. Kaya wag po tayong magalala. Maraming channel of blessing si Lord para ma-provide ang lahat ng ating pangailangan. Amen? Pang-anim na kapahayagan dito sa
ikatlong wika ni Jesus, sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ina, narito ang iyong anak, anak, narito ang iyong ina. Pang-anim, the role of the church as a spiritual family. Ang simbahan bilang isang spiritual na pamilya. Amen? So, take note, this moment symbolizes how the church should care for its member as family. Amen? So, tayo rin po bilang mga kapatiran sa church, tayo rin po ay mayroong tayo po ay simbolo rin po kung paano dapat mag-alaga rin po sa ating mga kapwa kapatiran. Amen? Tayo po ay nagmamahalan. Hindi po tayo nag-aaway-away, hindi po tayo nagchichismisan. Okay, hindi po tayo nagsasakitan. Tayo po ay nagmamahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Hallelujah. So, believers are called to support each other in love. Tinatawag tayo ng magtulungan at magmahalan bilang pamilya ni Kristo. Sa Gawa 2:44 to 45, ang sabi ng Bible, and all who believe were together and all things in common. So, distributed to anyone as he had need. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya ang kanilang mga ari-arian para sa kanilang lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga pinagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. So, may kita natin yung early Christian, sila ay nagmamahalan, nagtutulungan, nagbibigayan, hallelujah, sa mga kapatiran na may kakayanan. Amen? Hallelujah. So, yun, hindi nga lang po tayo nag-uutangan kasi minsan pagka nangutang ka, lalo na pag malaki, tapos hindi ka na nakakabayad. So, minsan mahiya ka na mag-church. So, sa halip na magpautang ka, may kakayanan ka naman, so, mag-abot ka na lang. Okay? O, ito ang kapatid. Okay, so, wag mo nang bayaran yan. Yan. So, yung may kakayanan. So, wag naman nating pilitin kung wala naman. Hindi naman pwede yung mangungutang ka para ika nga mamigay ka. So, hindi naman po ganun. So, kung ano yung makakaya mo na may tutulong, so, ganun lang po. So, ibig sabihin, nandun po yung ating care, pagmamahala natin bilang mga kapatiran. So, yun po yung reminders ni Jesus dito po sa kanyang ikapitong o ika-anim o ikatlong wika. Okay, lastly, tapos na po tayo. So, anong kapahayagan po ditong pangpito? Mga reminders natin, Panginoon, mga aral makuha natin dito sa ikatlong wika ni Jesus. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Number 7, panghuli, Jesus' love extends beyond the cross. Hallelujah. So, pagmamahal ni Jesus, napatuloy kahit sa kamatayan, sa cross. So, nandun po yung matinding pagmamahal ni Jesus. Take note, even in death, Jesus' love and concern for others continues setting an example for us. Hallelujah. So kahit sa cross ng kanyang take note, ang ating pagmamahal ay dapat maging matatag, sacrificial. Kasi si Jesus kahit sa cross, ang kanyang pagmamahal ay nanatili. So nagbibigay halimbawa sa atin. Purihin ang Diyos. So our love should be enduring and sacrificial. Hallelujah. So ang ating pagmamahal ay dapat maging matatag at sacrificial. So yun po si Jesus. So nandun na sa cross, pero puso niya ay umaapaw pa rin ang pagmamahal. So sinabi niya sa kanyang nanay, amen? Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Diba? In-endorse niya yung kanyang nanay. So yun yung pagmamahal na hindi mapabayaan yung kanyang ina pag nawala na siya. Amen? As human being. Pero ang kagandahan naman po, hindi naman siya nanatiling patay. After 3 days, siya po ay nag-resurrect. Amen? Hallelujah, si Jesus. Kaya bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So Jesus' love extends beyond the cross. Hallelujah. So ang pagmamahal ni Jesus napatuloy kahit sa kamatayan. Kahit sa cross, ang kanyang pagmamahal ay nanatili. Nagbibigay halimbawa sa atin. So ang ating pagmamahal dapat ay maging matatag, sacrificial. Sabi nga ng Romans 5:8, but God shows His love for us in that while
we were still sinners, Christ died for us. Yan si Jesus. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, ibang klase po yung puso ni Jesus. Kahit nandun na po siya, naghihirap na sa krus. Hallelujah. So, hindi pa rin mawala-wala yung pagmamahal niya sa kanyang nanay. Amen. Sa kanyang ina na si Maria. So, dapat ganoon din po tayo. Ang ating puso ay puno ng pagmamahal sa kapwa. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay, sa ating nanay, sa ating mga magulang, mga kapatid. Hallelujah. At mga taon papunta sa impyerno, mayroon tayong pagmamahal sa kanila. Dapat ibinabahagi natin ang magandang balita sa mga taong ito na papunta sa impyerno. Amen? Purihin ng Diyos. So sa ating pagkatapos, take note, Jesus' third word from the cross of Calvary in John 19:26-27 reveals a powerful lesson in compassion, responsibility, and the new spiritual family formed in Christ. Hallelujah. So, yun po ang napaganda rito ay katlong salita ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa habag, responsibilidad, at bagong espiritual na pamilya sa pananampalataya. Amen? So, in the midst of his suffering, take note, he cared deeply for his mother. Amen? And entrusted her to a beloved disciple, showing us that love is active and enduring. Hallelujah. So sa kabila ng kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, inalagaan niya ang kanyang ina at ipinagkatiwala siya sa minamahal niyang alagad. Na sino yun? Na si John the Beloved. Amen? Yan yung puso ni Jesus. So, ano yung application natin dito sa ating pag-aaral na ito? Ay katlong wika ni Jesus. As followers of Christ, take note, we are called to reflect this love by caring for others, especially within our spiritual family, within our biological family, our spiritual family, trusting God's provision in all circumstances. So bilang mga tagasunod ni Kristo, mga kapatid, tinatawagan tayong ipakita ang ganitong uri ng pagmamahal sa ating biological family, spiritual family, sa ating kapwa, at magtiwala sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Purihin ng Diyos. Ayaw po na mayroon po tayong natutunan sa ating pag-aaral na ito. Amen? So sa ating short recap, sa ikatlong wika ni Jesus, na sinabi ni Jesus, ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Found in the book of John 19:26-27. So ano po ang pitong mahalagang aral na ito? Sa ikatlong wika ni Jesus at mga kapahayagan. Number 1, Jesus' concern for his mother's well-being. Amen? So Jesus' concern for his mother well-being. Pag-aalala ni Jesus para sa kanyang ina. Amen? At pangalawa, mga kapatid, the formation of a new family through faith. Pagbuo ng bagong pamilya sa pananampalataya. At pangatlo, sa aral na kuha natin dito sa ating pinag-aralan sa katlong wika ni Jesus ay the importance of responsibility in relationship. So, ang kahalagahan ng responsibilidad sa relasyon. So, yun po yung pangatlo. At pang-apat, love expressed through action, not words. Not just words. So, pag-ibig na pinapakita sa gawa, hindi lang sa salita, mga kapatid. Amen? Panglima, na napagandang kapahayagan dito sa ikatlong wika ni Jesus, ang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo sa ating short recap, trusting providence in difficult circumstances. Hallelujah. So, pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng hirap. So, trusting God's providence in difficult circumstances. At pang-anim,
Hallelujah. The role of the church as a spiritual family. So ang simbahan bilang spiritual family, mayroon po tayong role kay mga kapwa kapatiran bilang isang simbahan ng Diyos, church ng Panginoon. Mayroon po tayong papel sa ating kapwa kapatiran din po. And lastly, Jesus' love extends beyond the cross. Ang pagmamahal ni Jesus na patuloy kahit sa kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Amen? So, purihin ng Diyos. So, yun po. So, sabi nga, as followers of Christ, we are called to reflect this love by caring for others, especially, hallelujah, within our spiritual or biological and spiritual family. So, biological family, spiritual family, hallelujah, trusting God's provision in all circumstances. Hallelujah. So, yun po ang palaala ni Lord sa atin. So, bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawagan tayong ipakita ang ganitong uri ng pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay, biological family, spiritual family, sa ating kapwa, at magtiwala sa plano ng Diyos sa ating mga buhay na hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen? So, puri ng Diyos. So, God bless po sa lahat. I hope na mayroon po tayong natutunan sa ikatlong wika ni Jesus na sinabi ni Jesus sa krus ng Kalbaryo habang sila kabayubay, Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Amen? So tayo mukot manalangin, Lord, thank you sa mga salita na aming narinig sa oras na ito. Natunay nga po, Panginoon, napaganda o Diyos ang mga palaala mong ito sa amin. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Kung saan nandoon po yung aming pagmamahal sa aming mga magulang, sa aming nanay, Panginoon. Hallelujah. Maging sa aming kapwa. Hallelujah. In Jesus' name, O God. Salamat po sa mga paalaala mong ito sa mga salita. Taas lamang po natin ating kamay. Sunod natin maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako at linisin yung banal ng dugo at binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Pagpalaan niyo po lahat na nakinig ng salita. Tumanggap sa iyo, Lord. Provide niyo rin po ang kanilang pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional. Salamat po, Diyos. Purihin yung pangalan o God. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless everyone. Bye-bye.